Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa paggunita po natin sa kapistahan ni San Benito or Saint Benedict, tayong lahat ay dudulog sa kanyang pamamagitan kasama ng pagdulog natin sa mahal na ina, sa mahal na birhen. Ganon din kay Santo Padre Pio upang tayong lahat ay humingi ng tulong sa kanila na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman, palakasin ang ating pag-asa sa Panginoon at tayo ay maging instrumento ng pag-ibig at habag ng Diyos. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, tayo pong lahat ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, kasama na ng nanonood sa ating FB live streaming, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, tayo ay lumapit sa Diyos, humingi ng awa at patawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadulubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad.
Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't siya ng ganito, banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay narinig ang buntasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, awawa ako, marumi ang aking labi at naninira sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit na baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon ay naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigdigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit anong gawin pa ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa maano pa man, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ng alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao
ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa mga nagdaang araw, lalo na kung ito'y ating nasusubaybayan, narinig natin kung paanong isinusugo ni Jesus ang 12 apostol upang ipahayag ang mabuting balita. Binigyan niya sila ng kapangyarihan, itinuro kung saan sila pupunta, paano sila mamumuhay, at inihanda sila sa mga hamong kanilang haharapin. Sa Ebanghelyo po ngayon ay ipinagpapatuloy pa rin ni Jesus ang kanyang pagtuturo. Alam niyang darating ang panahon na makakaranas ng pagtutol at pag-uusig ang kanyang mga alagad. Kaya bago pa man sila humayo, inihahanda na niya ang kanilang mga puso upang manatili silang tapat sa kanilang misyon. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin po nito mga kapatid, ang isang alagad ay natututo sa kanyang guro at unti-unting hinuhubog upang maging katulad niya. Kaya kung ano ang dinaraanan o dadaanan ng guro, yun din ang maaaring daanan o maranasan ng kanyang alagad. At si Jesus ay nakaranas ng pagtanggi, mga maling paratang at pag-uusig. Tinawag pa nga siyang Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Kung ang ating Panginoon ay dumaan sa ganitong karanasan, inaanyayahan din ang kanyang mga alagad na maging handa at manatiling tapat kahit hindi sila maunawaan o tanggapin ng lahat. Kapansin-pansin po na paulit-ulit sinabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong matakot. Ipinapakita lamang po nito na alam ni Jesus ang laman ng puso ng kanyang mga alagad. Alam niyang may pangamba silang nararamdaman. Alam niyang may mga pagkakataong maiisip nilang umurong o malahimik na lamang. Kaya po napakaganda ng paalaala o ipinapaalala ni Jesus, huwag matakot sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. Maaring pansamantalang manaig ang kasinungalingan, maaring makaranas tayo ng pangamba mula sa mga may kapangyarihan, ngunit hindi tayo kailanman pababayaan ng Ama na lubos tayong nakikilala at nagmamahal sa atin. Ipinapakita po ni Jesus kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kilala niya tayo lubusan. Alam niya ang ating mga pangarap. Alam niya ang ating mga paghihirap. Kaya ang panawagan po ni Jesus sa atin ay manatili tayong matatag at tapat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayong matakot. Magtiwala tayo sa Kanyang pag-akay sa atin. Mga kapatid, magandang halimbawa po nito ay si San Benito na ating ginugunita ngayon. Isang banal na monghe na namuhay noong 5 hanggang 6 na siglo sa Italia. Kilala siya sa kanyang maikling panuntunan sa buhay o
ora et labora, manalangin at magtrabaho. Dalawang simpleng salita. Ngunit para kay San Benito, hindi maaaring paghiwalayin ang pananalangin at ang pang-araw-araw na gawain. Dahil sa panalangin niya, kinukuha ang lakas at ang karunungan mula sa Diyos. At sa kanyang paggawa naman niya, isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At ito po ang pinapaalala din sa atin ng Ebanghelyo, na ang katapatan kay Kristo ay hindi lamang dapat nakikita sa loob ng simbahan. Nakikita ito sa paraan ng ating pagtupad sa ating tungkulin, sa ating katapatan sa trabaho, sa ating pagmamahal sa pamilya, at sa ating paninindigan sa tama kahit may kalakip itong o kapalit na kahirapan o pagtutol. Kaya naman mga kapatid, maaaring may mga bagay na kayang kunin ng mundo sa atin, ang ating yaman, ang ating kalusugan, o ang ating magandang pangalan. Ngunit may isang bagay na walang sino man ang makakaagaw po kung kusang loob natin itong iingatan, ang ating katapatan kay Kristo. Kaya wag po tayong matakot, sapagkat sa huli, hindi ang ating mga takot ang magtatakda ng ating buhay, kundi ang ating pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayon ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mag-ita na yung Espiritu gayon mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapan mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatil na katayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal na taaran ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Ngayong ating bayan, kanyang pagaling at habag, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Tayo po'y magdadasal ngayon ng pang-umagang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya'y tumubos na sa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makakatagpo ng aming naghahayag na iyong katapatan. Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purin ang ngalang katastasan, pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukan liwayway, pagsapit ang gabi at katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y pahayag sa saliw ng alpa at tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Panginoon ng iyong ginawa, ang iyong tipan, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sapat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip, ni mauunawa na sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila at hantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilang walang makatulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong malakas na torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking masaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Lebano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid.
Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, at ang gabi makakatagpo sa aming naghahayag ng iyong karapatan. Kilalanin ng katakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, o langit. Pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, napapasariwa ng damo, binubuhay sa mga halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin at ang inyong itutugon. Dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat. Walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito'y di nila na marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa bang igaganti nyo sa Panginoon? Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilalahat sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbuklod-bukli rin ang mga bayan. At nang makita niya mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na tinatanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y para mga inakay, tinuro ang lumipad, sinubaybayan mula sa itaas. Minsa'y sinasalo ang makapangyarihang pakpak, tulad ng ginawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. At magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kangahanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Ang uitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa, matibay na muog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao'y upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamamahalan mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sanglilikha. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas niyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin niyo ang mga umusik sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagala. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga iba. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya niyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, ang aking pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama,
kundi digin mo ng mabuti ang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ikaw'y aking purit awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan, Ang ikaw ay purit awitan. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikaw'y purit awitan. Magsitayo po ang lahat para sa pupuwiring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na iligtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya nakahabagan ang ating mga magulang at aalalan niya ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daralan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patibayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Ipagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo. Siya nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay naalaala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyayang dulot ng kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tulutang kami maging saksi mo, Panginoon, sa araw na ito at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin na makita ang iyong larawan sa lahat at sa pamamagitan nila ay mapaglingkuran ka ng tapat. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana at makapagbigay papuri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambasang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo
ang aba na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pakiisa sa panalangin sa umaga.